Hello, ladies, gents, and mga kahafanap. Welcome to our podcast. Again, my name is Che, and this is my Ulo friend Gian, and we are the Ulo Pini. Opinion. Anyway, guys, maraming salamat sa mga nakapakinig na ng aming mga previous episodes. And for today, we were asked by a friend. So nasa screen. The question is, na-consider niyo na ba ang mag-transition? So, yeah. Well, I think it's a good topic to talk about, regarding our preferences. So, what do you think, my Ulo friend? Na-consider mo Sige. ba? Ang hirap mag-decide no? Pero ako, honesty, hindi. Siguro I might consider top surgery pero yung talagang complete transition. Parang It's a no. sino ba yung mga nag-transition na nakilala mo? Si Si Charisse, right? Jake Cyrus. Yeah. Like, So, total, ano ba yung kanya transition? Oo. Di ba yung voice niya lalaki na din? Mm. I'm not sure lang if nagpalagay na siya ng genitals. Kasi sa diba baba. possible na rin siya ngayon. Okay. Yeah. But, ayun, personally, it's not for me. I'm happy the way I am. Siguro yun lang, top surgery, but apart from that, I don't see myself changing talaga entirely. Siguro yun, part na rin yun ng self-love ko. Sobrang okay naman ako sa sarili ko. I don't see myself na parang kailangan ko pang baguhin. Yeah, okay. So, respect sa sarili, ganyan. Pero I don't, I'm not against it. Kung gusto mo, then go. Pero Okay. we're talking about my personal preference, pero it's not for me. Ikaw ba? Ako? I don't think so too. Parang hindi ko siya yung, I think na ko na yun kay Zan eh. I means, before kasi parang ako, gusto ko ng balba, ng bigote, gano'n, but then Zan would always say, di naman bagay, or ayaw ko niyan, yung mga gano'n. Gusto niya yung plain lang, gano'n. But then, like top surgery, I would want to. I think that's the biggest insecure na mga tibo eh. Actually, sobrang swerte yung mga hindi tinubuan eh. No? I know. Mas malaki pa sa mga tibo kaysa sa mga babae. Kaya kasi nasabi nila parang blessed pa yung mga tibo sa mga talagang babae. Exactly, Kasi parang totoo naman, parang wala akong nakilalang tibo na maliit eh. Hindi, meron Halos din lahat sa atin Oh yeah, totoo. isa siya yung mga blessed. Oo. Pero halos lahat, blessed na blessed eh. And gusto ng mga kababaihan eh. Oo, ganun eh. Pero yeah, I think yun. Kasi that's the biggest insecurity natin. So, top surgery, yes. And then, like, I think, natanong ko na rin yan one time, or Zen asked me before kung I would want to consider yung mga ganun. And then, sabi ko ganun, I don't think so. Pero inisip ko kasi, maybe mababago yung boses ko kasi it's like kasi yung boss ko matinis, diba? So, parang, maybe magiging mas mababa siya, ganun. Alam mo yun? Actually, totoo yun. Diba? Pero, kasi boss, you sound like parang babae talaga eh. So, alam mo yun. So, parang, yun lang. Pero, other than that, no, even sa babae, hindi. Parang, alam mo yun, parang hindi ko rin yun naisip or, parang it takes a lot of courage din naman, to really do that, yung ganun. Even ngayon sa top surgery dito kasi parang you're able to actually get it for free. Covered siya ng health something ng benefit, but you have to go to mga counseling, or if yung doctor mo can really like parang refer you as really na yung gender something, then they can do it, or you really have to go to a counselor or anything, alam mo yun. And then parang ready assessment na ready ka ba talaga and bakit mo ba talaga gusto, yung ganon. So alam mo yun,
like here, right? So, alam mo yun, kahit yung mga ganon, talagang pinag-iisipan. So, the more yung sa baba, right? Talagang it takes a lot of like thinking bago mo talaga gawin. And ako nga, I already inquire, pero until Hindi now, nag-push through. pinopostpone ko. Ha? Yeah, Yeah. pinopostpone ko Hindi, pa ano din. talaga kasi yun? Like, yan, sa pagta-transition, yung pagpapalit ng hormones mo. Sobrang laking bagay niya. Hindi siya pwedeng like, gusto ko yan. Gagawin ko yan. Kasi ang dami mong dapat i-consider eh. Hindi lang siya sa financial aspect. But also, dun sa emotional, tsaka physically. Like, ang alam ko, once na nag-start ka ng transition, i-check yung kidney mo from time to time. Kasi baka hindi niya kayanin yung pagpapalit mo ng hormone sa katawan. 'Di ba? Tapos, syempre, yung body mo rin, makakaramdam siya ng changes na baka hindi madaling makapag-adapt yung body mo. Tapos, apart dun, syempre, i-consider mo din na ano na siya forever na. As far as I know, Hindi na ba siya pwedeng bumalik? stop, 'di ba? Oo. Hindi mo siya pwedeng tigilan and irreversible 'yon. 'Di ba? So, talagang ako, pag iisip ko pa lang yun na, no, hindi ko siya pwedeng Imagine magkano rin yung gastos doon. Yeah, pagka... Na, 'di ba? So, pero, ayun eto, good thing din na napag-usapan to, 'di ba? Tingnan mo si 'di ba napag-usapan na si Charisse. Si Jake Zyrus ngayon. Sobrang big leap yung ginawa niya. Pero, although it's not for me, it doesn't mean na I don't support her. Siguro, wrong timing lang siya. Pero I support her. Ano lang yun, whatever decisions she made, ang bottom line is, ganun niya gustong maging masaya. Ganun niya pinili yung happiness niya. Even yung career niya, sinacrifice niya. And yun naman talaga yung nagmamatter, di ba? At he's trying naman right now, di ba? He's trying na parang i-revive yung career. Yes, parang ganun. Pero yeah, like, totoo naman yun. Parang all opinion lang naman. Not like really against it. Pero, yeah, she could have like, he could have, parang just transition or umamin na lang siya. I don't think naman people won't understand, right? Tapos, umamin na lang siya. And then, like, yeah, nagpatanggal siya, nagmukhang lalaki. But then, sana hindi niya change yung voice niya. Kasi yung niya yun yung... Yeah. And like, she's a niya ngayon Diba? He's a trademark. Diba? Yung, siya lang yung kayang-kayang gumawa ng gantong kanta, ng paano biritin, diba? Saka yung yung audience niya nun, yung fanbase niya, hindi siya Pilipinas lang. Talagang buong mundo yung nakikinig sa music niya. And parang sa akin lang dun ako na-sad kasi sobrang nahihirapan siya ngayon na i-revive yung... may mga fans pa rin siya. Siguro, let's consider us part ng fans niya. However, kasi yung iba yung sikat niya before. And let's hope na sana si Jake Zyrus is ma-reach na rin yung ganong level of of fame. Pero kasi when you talk about Charisse, iba talaga si Charisse, 'di ba? Yung grabe yung classic niya, kasi talaga yun, tsaka diba? Legend yun si Charisse Pampenko. Sana nag-capitalize muna siya dun sa momentum niya. Kasi sobrang sikat niya noon that time. Siguro, kasi hindi naman forever yung fame. Diba? Sana nag-take advantage muna siya nung time na sobrang sikat niya. Tapos inantayin niya yung time na medyo nauubos na yung opportunities for her. Then that's the time siya nag-transition. Ayun, ako, lang yun, honest na. Kasi ako, naniniwala ko hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganung kind of opportunity. Diba? Ang dami nating singers sa Pinas na magagaling din naman, pero hindi naman umaabot sa level ni Charisse. Yeah, totoo. Diba? Siya lang yung, diba, parang he's the only one. At that time, she was the only one that can sing yung, kanino yun, yung kanta ni Whitney ba, or ni, or like si Dion. Diba, yung mga matataas. Talaga. Talagang, even Americans, talagang, talaga sila, pinapalakpakan siya. So, yun yung quality niya. And again, no offense.
itong transition na to, it made him happy. Mm-mm. Diba? Pero, if, like, magsisik lang siya ng opinion natin, siguro, ang pinaka magiging, ang advice natin sa kanya is just to delay it a couple of years lang naman. Probably 2 to 3 years. Yung, alam mo na financially stable ka na nakuha mo na lahat. Parang, kasi there's no turning back talaga sa ginawa ng action, no? Yeah. Kahit, right now, kahit anong gawin niya wala Yeah. I think sana kahit yung voice nga lang na-preserve. She can, I mean, like, at that time naman, like, Charis Pampenko was able to transition, pero at least yung voice na-preserve niya. Kasi yun talaga yung ano niya, kumbaga yun yung product mo Yeah, yes, so, yun yung diba? ano niya. Pero, alam mo, in a way, we can't blame like Charis. Kasi diba, the thing is parang she was in the closet for so long na siguro, yun lang din siguro yung nag-push sa kanya to really come out and go all out. Yung closet, wala naman tayong closet, ano and then like correct. di niya natatakot siya, ganyan, ganito. Tapos alam mo yun. Again, hindi naman tayo against talaga sa kanya. Oh, totoo naman. Yung opinion natin is purely based on panghihinayang on kung ano pa sana yung na-achieve niya if she like nag-out lang siya and then just parang inantay niya lang muna for the right moment kasi parang everything was rushed talaga sobrang Actually, she did naman, pero I think nabash kasi siya ata. Parang, hindi ba siya nabash? Lagi naman sa umpisa Yeah, pero I think syempre, you know people, hindi ata nakaya. Judgmental. Pero until now, binabash naman siya diba? Yeah, because of the voice. I think yung voice niya yung hindi, parang, sinayang mo. If makikita mo yung mga comments sa TikTok, yung kung ano-ano yung mga tinatawag sa kanyang names, which is nakakalungkot talaga until now may mga ganyan pa rin tao. Talaga. Walang respeto. Pero kasi, at the end of the day kasi, I believe na si Charis is talagang siya. Sobrang taas na ng level niya. Parang feeling ko nga kung nag-delay lang siya a little bit more, siguro 3-5 years, baka billionaire na siya sa dami ng diba, ng projects niya nun. Pero again, no blame yung opinion namin is purely based dun sa panghihinayang of the talent. Although talented pa rin siya ngayon, iba lang kasi yung swerte niya and not all people are given the opportunity na magkaroon ng ganong kataas na level of fame. Doon lang kami nanghihinayang. But at the same time, tama yun. we're proud. Proud pa rin tayo sa kanya. Kasi, alam mo kung ako yung may ganong boses I mean, sa akin, sa hindi ko rin pagpapalit yun. Pero who are we to judge? That's true. Hindi natin alam yung pinagdadaanan niya that time. Yeah. And that time talaga, di ba? She I think she tried, di ba, killing herself. Which is naiintindihan namin. Kasi, guys, ito yung kung may makikinig sa amin na hindi part ng LGBT, it's so hard na sabihin na magpanggap. Like, you're trapped sa body na yun. Especially sa kanya na tinatawag niya yung sarili niya as trans man. Kasi kami tanggap namin that we're lesbian. Pero pag trans man ka talaga, sobrang hirap talaga. I know, kasi parang naging in denial din kasi ako diba, para mag-come out to be a lesbian. Di mas lalo na yun if you're a trans man and syempre yung religion niya din in the past. Tapos may pressure pa sa mom niya. And then for sure, another factor na talagang nagpapadepress sa kanya is hindi nga siya makapag-out. Given na sobrang laki ng fanbase niya. Tapos diba, sobrang sikat niya. So, probably yun din yun. And wala naman tayo I mean, at the end of the day, we wish pa rin si Charis na maging happy. And wala na si Charis, Jake Cyrus na siya. So si Jake Cyrus pala. Si Jake. Sana maging happy siya. No? I think he's really happy naman. Yeah, yun lang siguro nagkaka-problem lang siya financial. Oh, hindi ko alam yun. Hindi kasi yung, parang chismis lang naman sa Philippines. Balibalita, pero na nagka-ano siya sa financial. Yeah, di ba nagtatry siya mag-revive ng mga songs or like nagtatry siya kumanta.
Nandun, yung mga like, guesting kasi parang dati people are siguro. commenting, oh, nandun pa rin naman, ganyan, meron pa rin. Pero like, yun nga, like, it's not the same. Parang Yung ganun. projects kasi dati, di ba naglilipa yun? Di ba? Naging part ka na ng ganong kalaking show. Yeah. Hindi lahat nabigyan ng ganong opportunity. Yeah. But again, no, it just proves the point na kung saan ka talaga masaya, walang makakapigil sa'yo. And for sure, ang saya-saya niya. Gusto ko nga yung mga tattoo niya eh. Gusto ko maraming tattoo dito. That's for sure. Pero alam mo, going back nun sa transition, ayaw mo ba talaga? Remember, like, ay naalala ko, like, last time sa Hubson, Gusto ko yung you sa ano. wanted, like, yeah, you wanted to, like, Top. have it, diba? Sabi mo sa akin, uy, yung dito, yung kapitbahay namin, nagtitake ng ganito, pero yung nagtitake ng pill, kakabigote, ganyan. Hindi, ang gusto ko, top surgery. Top surgery. Hindi yung transition na magpapalagay pa ng anes. No, pero Tapos sabi yung- mo, hindi, yung ano, hormones. pero Kasi, di ba hindi sabi sa ko baba. sa'yo, Pero sabi mo gusto mo magkabigote, gusto mo rin yung mag-take ng test. na-recall ko nga yung binanggit mo kanina, Yeah, yung parang bigote kong bagay. Oo. Pero, ano kasi parang kapag iniisip ko siya ngayon, like ngayon okay ako Ayaw mo na. parang, Nagbago siguro, na yung dati ano. na-hype, baka dahil na-hype ako before kasi nakikita ko yun. Yeah, kasi like ang daming naggaganon di ba? Nung time na yan sa Hubson. Oo. Tsaka, sa social media. Parang kasing asarap ng pakiramdam, no? Pero pag iisipin ko siya, hindi talaga pala Siguro parang sa'yo, di ba? Ay, kaya nga siguro pinopostpone mo din yung top surgery mo na Hindi, in-inquire sa akin naman, pinopostpone ko kasi parang syempre, alam mo yun, kasi end of the day, it's still a surgery. Punta ka ng clinic or hospital. Dapat ready ka, di ba? Anoin ka. Tapos ilang buwan. Yeah, so parang yun yung naisip ko, kaya meron laging assessment na ready assessment surgery para kung gusto mo ba talaga to, ready ka ba talaga dito, yung risk, ganun, ganyan, di ba? Kasi syempre, like, in a way, isa-surgery ka talaga nila di ba? So yun Pero I dun think ako na na, yun yung pag-usapan nag-hold natin back. yan, apart, yan din yung kasagsagan na parang nagka-transition din si Jake Cyrus, di ba? Yan din yun Yung napag-usapan natin yan na parang gusto ko din. Oo. Parang, siguro part of me, parang, kasi diba minsan kapag ka lesbian ka, parang naisip, ba't kasi ganito yung body ko I know, diba? Parang, diba? Pag tindihin ka ng salamin, ano? Pero kasi hindi ka alam mo anong kailangan natin. Magpapayat. Para mawala. Pero, wala naman to diba, dati. kasi ilang taon na yun? Ilang taon na nakalipas yun? 2-3 years na siguro, diba? Yung alin? Na napag-usapan natin yan. Ang tagal na no, wala pa ako dito. Kaya nga. So, ayun. So, parang tagal siguro, na wala pa dito. sa More than 10 pag-mature years din, na. ano? Ha? Pag-mature din siguro. Siguro. Siguro dati kasi parang nakaka-hype. Tsaka, feeling kasi ko, nga madami nagaganon yung nag-inom ng pill. Yung late transition, hindi na siya maganda sa body ng tao. Pag matanda ka na, saka ka mag-transition. Mahirapan na mag-adapt yung body mo. At least dun sa mga nakita ko Anong So, kailangan? kung talaga mag-transition ka, dapat bata ka pa Yeah, kasi syempre yun nga, dahil sa, again, end of the day, it's a surgery. Diba? Kakalikutin ka pa rin. So, kailangan healthy ka. Yun lang yan. Tsaka yung iinom ka, magte-take ka ng kasi kumbaga yung ina-alter mo talaga yung katawan mo So, ayun. Talagang siguro, lahat yan. marirealize kaya mo talaga. seryosong pa din siya, like talagang dapat pinag-iisipan ng sobrang tagal. Alam mo yun? Yeah, exactly. Ayun nga yung point. So, for sure yan si Jake Cyrus, ang tagal niya yung pinag-isipan para mag-come up siya sa decision na i-sacrifice lahat just to be, the person kung sino siya ngayon. And kailan ba siya naging Jake Cyrus? Matagal na. Since nag-out siya, nag-rebrand siya Pero hindi lang siya basta nag-rebrand ng name. Sinunod-sunod niya talaga. Nag-top surgery siya, and then after nun, yun yung nag-transition na siya. So, ganun talaga. Bottom line talaga dito is, hindi mo talaga mapipigilan kung ano magpapasaya sa tao Diba? Totoo.
Oo. Kasi no Like, money, talagang parang yung iba, si and Jake, then di ba? again, hindi mo rin mapipigilan yung mga tao na nasa closet for so long, and then sarili, like, Mm. parang biglang, oh, I gotta do this, I wanna do this, like, alam mo yun, Mm. yung biglang nagkaroon sila ng lakas ng loob, tapos parang, it's now or Exactly. never, diba? Mm. So, wala, talagang right away. Talagang kung ito magpapasaya sa'yo, kahit gaano pa karaming pera, no? Gaano pa karaming pera, hindi mo Oo, talaga wala sila. ipagpapalit eh. Hindi nila yun maiisip, ganun. Mm. Ay, Pagka- hindi yun naiintindihan ng ibang tao, kaya nila hinuhusgahan si Charis. Again, wala kaming anything against kay Charis sa decision niya. Support pa rin kami. Nanghinayang lang kami. But at the end of the day, masaya kami para sa kanya. I think yun lang din Diba? naman yung mga comment ng mga tao. Like, parang most of them lang Hindi, naman pag talaga binasa mo, may nanghinayang. mga basher talaga eh. Oh, really? Yung mga basher talaga yung nakakalungkot. Kaya siguro din medyo niliw siya sa social media. Ay, siyang tigilan ng mga tao eh. And ito nakakapikon pa yung mga tao na yan. Yung mga taong nang babash kay Charis, anong napatunayan nyo? Diba? Sarap silang questionin. I mean, si Charis yan, pinili niya yung ganyang buhay. Palagi eh. Diba? Ah, Pero hello. that's how they live their life. Ito na siya oh. Diba? Si Jake Styles, ito yan. Kaya anong karapatan yung i-bash yan? Yeah. Diba? Nakita ko ngayon sa TikTok yung video niya. Ano yung nagduduwit sila ni Charis. Grabe kasi. I mean, like, kapag Nakakaawa kumakanta din kasi siya, tao. like, okay naman. Pero alam mo, parang natural lang, ganun. Oo. Tapos tinatry niya rin, I think tinatry niya pa rin bumirit eh. Pero hindi kasi syempre, iba yung pitch talaga kapag kababae eh. Sobrang taas ng boses niya eh. Pero yun, ayun nga, guys, ito kung may mga straight dyan talaga na makakapakinig, hindi nakakatulong yung pangbabash nyo sa kapwa. 'Di ba? So, pag hindi nyo alam yung pinagdadaanan ng tao, hindi nyo alam pinagdaanan niyan para mag-come up sa ganyan katapang na desisyon sa buhay. Sobrang binago niya yung buhay niya and wala kayong karapatan husgahan siya for dahil lang sa hindi nyo naiintindihan kung anong pinagdaanan niya. And ayun, kung yung mga parents right now, yung may mga anak, turuan niyo yung anak niyo maging mabuting tao, Diyos ko. 'Di ba, no? Totoo. Parang, nasa environment din kasi talaga yan. Exactly. Hinayaan ng parents, malamang din, alam mo yun. Yeah. 'Di ba, anong klaseng pagpapalaki sa mga anak niyo yung ginagawa niyo? 'Di ba it's always kasabihan kung anong puno siyang bunga. Exactly. Totoo So, yan. You know, we're gonna end it like ganun. Kung anong puno, ganun bunga. Yeah, katigilan Joke nyo. lang. I mean, yung mga anak nyo, Stop palakihin bashing. nyo sila mabuting tao. Na may respeto sa kapwa. Grabe. Yeah, no? kasi, alam mo, like yung mga ganyang klase ng pangbabatikos, hindi mo nga alam kung ano epekto niyan sa tao, di ba? Na yung ibang tao, like, talagang nade-depress. Which is a very good topic to talk about. Jake, no? Yeah. Yeah. Maybe. Like about depression. Another, Yeah. depression na pinagdadaanan ng mga nabubuli na LGBT. Yes. That's a very good topic. Maybe to talk. next topic, no? Yeah, we can probably discuss that. Pero yeah, yun yung nagiging epekto kapag na tayo na nabubuli or ano man, kasi nga ganun yung nangyayari. 'Di ba? Na nade-depress sila, tapos alam mo yun, ayaw na lalong, alam mo, yun yung mahirap eh. Like, parang ito mga nang babash, diba? They really don't know ano yung epekto nito sa taong pinagsasabihan nila. Right? Correct. Yun yung mahirap. And again, yeah, like, diba si Charis at that time, nagtangka na kunin yung buhay niya. Sobrang hindi siya happy. Like, may interview yun eh. Parang may show siya. Kay Tony Gonzaga ata yun. Kay Tony Gonzaga. Ayun, parang kaya kinuwento niya na may show siya nung ginawa niya yun. Kasi parang tapos, ayaw niya na parang perform. And then, pinagawa na lang sa, pinagdamit siya na kung ano yung gusto niya suotin. That's why at that time, she was kasi ayaw niya na jeans. Yeah. Yung time na yun, parang, just Hindi wear nila whatever you feel like or what do you want, ganun. So, yun, nagsuot siya, ganyan, then ganta siya, ganun. Pero, yeah, So, ayun. end of the day, it's his happiness, diba? Like, and at least she was able to, Charis was able to come out
and right now he's living his life. Yeah. So yun yung takes about transitioning. And again, about yung considering namin if we're gonna transition, it's a no for me. It's again, like what we said earlier, it's just our opinion. It's like our own opinion, and it's our take. It's our parang preference. For me, it's a big no. I have nothing against it, but it's a big no for me. Like, top surgery is fine. Remove this, like, thing that's like, not supposed to be there. It's your insecurity, Yes, that's my insecurity talaga. Like, kasi parang alam mo yun, I wanna wear something pero I can't really wear it. Yung Gusto ganun. magsando. Yes, no? diba? No, kubad pa nga eh. Oh, yeah. No? Yes. So, alam mo yun, kala mo naman pagka nasa beach, marunong maligo eh. Di mo marunong mag-swimming. Yeah. Pero yes, that's just our preference, our own opinion, and not to offend anyone or anything, or not to attack anyone, but it's just our preference na sa kanila, no, we wouldn't do it. Yeah. And for you as well, right? If you're happy mag-transition, then do it. Ikaw yan. Ikaw yung magiging masaya. Wala kaming anything against you. Pero yun lang yung preference namin. And we're good. Yeah. And we're 100% supported naman by our partners. If ever man magpa-top surgery kami. So, yeah. Well, there you have it, guys. Maraming salamat for listening. And if you guys have any questions, any advice, or any comment, or whatever you want to throw at us, we'll be able to give our own opinion. And anything private, you guys can always email to cheandgian@gmail.com. We'll be able to talk about it too privately, or no, not really privately, but without names or whatever. But yeah, well, thanks again, guys, for listening, and for supporting. May we hope for more supporters, and we hope that you continue to support us. So again, this is Che, and this is my All Opinion friend, and we are the All Opinion. Yes. Signing out. Peace out.